Siyempre 20 grams, mas matipid siya. Confiscated yung license mo, tapos magbabayad ka pa ng multa. Allowed ba ang buy LED sa LTO? Banking kahit konti lang. Taas. Good morning. So bali, nagpalit na ako ng bola tsaka ng center spring dito sa King Giorno, kasi gusto ko naman may konting arangkada naman yung motor ko, kasi dun sa stock flyball niya, which is 20 grams, okay naman siya. Pero kapag kinakailangan ko kasing mag-overtake ng biglaan, nakukulangan ako sa power. Kaya sabi ko magpapalit na lang ako ng bola tsaka ng center spring. So ang brand na pinalit ko is JBT. Parehas na JBT yon, kasi subok ko ng dati yung JBT sa isa kong scooter. Kaya yun pa rin yung brand na kinuha ko. Ayun, maganda naman yung performance niya. Yun lang talaga ang kaibahan niya, pag mas mabigat yung bola tsaka mas magaan sa fuel consumption. Siyempre 20 grams, mas matipid siya. Ngayon pag nagbaba ka ng 15, mas kumukonsumo siya ng gas, kasi syempre mas may arangkada na siya eh. Kaya tingnan mo pag ganitong kunwari nagbagal ka, tapos biglang ganyan, talagang humahataw ka agad. Bali pabiyahe ako ng Pampanga para lang masubok yung bola, at saka magpapakakabit din ako ng busina kay Papa Von. So doon lang talaga muna ako nagpapagalaw ng mga electronics dito sa aking motor, kasi sila yung unang nagkabit dito sa Violet. So ayaw ko namang pagalaw basta-basta sa mekaniko, kasi naiba, kasi syempre alam nila yung mga wiring dito tsaka yung mga dapat hindi galaw-galawin eh. Kaya doon ko na lang ipapaayos. Tsaka nagustuhan ko ring mag solo ride talaga eh, kasi alam mo yun, hawak mo yung oras mo, tapos kung saan ka pwedeng mapadpad na lugar na wala kang iniisip. Kaya maganda rin mag solo ride paminsan-minsan. Yun lang talaga. Pag weekends gaya nito, daming kasabay. So umalis ako sa bahay kanina 5:30 ng umaga. Bale nag-stop over lang ako sa may Kabangan. Tas hindi ko muna siya vinlog kasi madilim pa yung kanina eh. Pero ngayong medyo maliwanag na, yan, start na ako magdaldal. Yun nga lang, medyo makulimlim ngayon. Pero okay na rin. Para presko lang yung biyahe ko papuntang Pampanga. Meron na akong 51 kilometers na tinravel mula doon sa bahay namin. And okay naman yung performance din. Testing natin pag okay. And ang bilis umarangkada yun. Di na siya katulad ng dati sa stock na kapag piniga mo ka agad, hindi siya agad-agad yung tipong sumisibat ba, yung mabilisan. Kaya talagang nanawa din ako eh. Yun lang talaga, ang kapalit niya syempre medyo mas malakas na siya sa gas, pero ayos lang naman. Basta nabibigay niya yung tunay na kaligayahan sa aking pagmumotor. Yan, so ang pagkakaalam ko 800 RPM ang stock ni Giorno. Ang pinalit natin 1000 RPM, kaya mas maugong na siya kaysa sa dati. Sa AFR, talagang nagbago yung AFR simula nung nagpalit na ako ng pipe. Tapos lalo ngayon nagpalit ako ng sa may CVT, may ginalaw na.
So ang plano ko dito, kumpletuhin ko muna yung panggilid na yung sa CVT niya, kumpletuhin ko muna yan. Straight JVT, tapos doon ako magpaparimap para maitono yung AFR niya. Hindi maganda sa ano eh, sa Honda. Sa Yamaha kasi na scooter ko dati, kahit hindi na ako nagre-remap talaga. Pero dito sa Honda, maselan kasi yung makina niya eh. Tsaka yung sa ECU, correct me if I'm wrong na lang kasi hindi naman tayo ano eh, master mechanic eh. Ano lang tayo, rider lang. May konting knowledge lang, konti lang talaga. Pero hindi naman yung sobrang galing-galingan sa motor. Kaya yun nga, di na kasi pantay talaga yung air fuel ratio na sinasabi kapag ganyan. So kailangan talagang magpa AFR correction. Hindi ko nga sure kung yung AFR correction at remap iisa lang. Hindi ko naman sigurado. Tatanungin ko na lang siguro doon sa tuner. Medyo maingay yung sa harapan. So tatanungin ko na doon sa tuner kung ano ba talaga. Kasi yung iba sabi AFR correction lang pag ano sa nagpalit ka ng pipe. Yung iba naman remap. Tapos yung iba sabihin hindi, iba yung ganito, iba yung ganyan. So hindi ko talaga din alam eh. Kasing mahirap sa internet eh, madaming dunong-dunungan masyado. Minsan doktor, minsan reporter, minsan psychiatrist, ganyan, engineer. Nakadepende sa sitwasyon kung ano ang sinasabi ng tao eh. Kaya ang hirap maniwala sa internet. Kaya yun, kompletuhin ko muna yung panggilid niya bago ko siya ipatono or ipa-correct. Yun lang naman ang balak kong galawin dito. So wala akong balak mag-upgrade ng makina kasi hindi ko rin na talaga natitripan mag karga kasi mas maano na yan eh, mas mahirap na i-maintain. Dagdag mo pa dyan yung chance na sumabog. Kahit nasabihin nating meron siya mga kaparehang pyesa sa PCX, nakadepende pa rin kasi talaga siya dun sa may mekanikong gagawa. So yun ang mahirap eh. Mas okay na yung stock na makina na lang, tapos panggilid na lang yung galaw-galawin ko. Kahit dun sa M3 ko dati, hindi na ako nagkarga doon. Talagang panggilid na bola-bola, ganyan, center spring, clutch spring, yan, ganyan. Tapos sa pulley, yun lang, hindi ko nang nabuo talaga yung sa may M3 din kasi nagkaroon din ako ng sniper. So nawala yung focus ko dun sa M3, nalipat sa sniper. Yun yung pinagdiskitahan kong buuin dati. Ang hirap lang pag dalawa ang motor mo, syempre yung isa nagagamit, yung isa hindi na kadalasang nagagamit parehas. Bali ang nangyayari nagpo-focus ka na lang sa isa. Kaya ang ginawa ko, binenta ko na lang yung dalawa, tapos yung pinagbentahan pinambili ko ng Giorno. Kasi ako okay naman na ako dito sa motor na to eh. Maganda naman yung performance niya, at saka mabilis din siya eh, komportable pa. So okay na ako dun. May checkpoint. Pag may checkpoint, tapos kompleto ka naman, may lisensya ka, meron kang papel, naka-helmet ka. Lalo pag yung checkpoint ng pulis, mababait naman ang kapulisan natin eh. Napapakiusapan naman sila. Ginagawa kasi nila yan for yung anti-criminality na sinasabi nila. Yun yung pinaka-purpose ng checkpoint nilang yan. Para din sa safety natin yan eh. Kung responsable ka namang motorista, wala ka dapat ikatakot sa ganyan. Diretso lang. Syempre pag pinatigil ka nila, titigil ka. Kaysa naman pinatigil ka tapos bigla mong tatakbuhan, diba? Yun ang mas mahirap. Magiging sila yan, yung alerto sila kasi bakit mo sila tinakbuhan kung wala ka namang ginagawang mali, diba? Ganun yun eh. Mas mainam na makiusap na lang kung mayroon kang kulang. Kunwari kulang ka ng helmet, yan, subukan mong pakiusapan. Syempre tao pa rin naman yung mga yan.
ginagawa lang din nila yung trabaho nila. Pero syempre may konsensya din yung mga yan. Kaya ano din, pakitaan mo lang ng magandang pakikitungo, hindi yung kulang ka na nga sa gamit, ikaw pa yung mayabang na ganito ganyan, diba? Talagang ano yan, kung ka talaga matitikitan. Pero pag region no, mga LTO ganyan, syempre doble ingat. Wag nang tutuloy kung meron talagang kulang, kasi mahirap yung ano nila eh, sa protocol nila. Masyado silang mahigpit sa ganyan. Talagang may kalalagyan ng lisensya mo. Lalo kung madami kang violation sa motor, nako, confiscated yung license mo, tapos magbabayad ka pa ng multa. Tapos automatic kapag nahuli ka ng LTO, tapos natikitan ka, yung nakuha yung lisensya mo, automatic yan, may demerit points ka. So yung demerit points, nag-accumulate yun depende sa mga violation mo, kung gaano kalala, ganyan. So for example, nagdodrive ka ng unregistered vehicle, so ang mangyayari nun, 6 points siya. Pwede mo namang i-search sa Google yan, demerit points ng LTO. Pag 9 to 10 points ang meron ka, ang pagkakaalam ko dyan is kailangan mo mag-seminar tas mag-take ng exam. So pag 8 below, seminar lang ang kailangan mo. So hindi yun basta-basta natitake yung seminar na yun. Kailangan mo magpa-schedule sa LTO office. Tapos ano yan, hindi siya basta-basta ginaganap kung saan-saan lang. Meron silang nakaset na venue talaga, tapos schedule para sa reorientation na tinatawag. Ang alam kong tamang term dun is drivers reorientation program ata. Hindi ko na matandaan eh, basta ganun siya. So yun ang hirap pag talagang na-tsempohan ka ng LTO, tapos nagpatong-patong yung violation mo. Naku, ang laking demerit points nun. Ang ano kasi dyan, pag hindi mo na settle yung demerit points na yan, pero na-settle mo yung penalty, hindi ka makakapag-renew ng license mo kapag dumating ang panahon. Kasi makikita nila sa system nila na meron kang demerit points eh. Kaya talagang doble ingat ka talaga dapat pag ganyan. So kadadaldal ko, hindi ko na alam kung nasan ako. So teka, Castillejos na pala ako. Naku, ang bilis na ng biyahe, kakadaldal eh. So may mga nagtatanong din pala kung allowed ba ang bayolid sa LTO. Kasi doon sa last video ko is nakabayolid na ako. So may mga nagtatanong kung allowed ba siya sa LTO. So allowed naman siya, as long as hindi naka-on yung sa angel eye, yun yung sa gitna ng projector. So kapag yung shroud lang o yung sa gilid niya, allowed yan. Kasi ang nakalagay lang naman sa memorandum or sa guideline ng LTO is amber or yellow, tapos white. So any colors na hindi nabanggit doon, ano siya, may huli talaga siya. So sa minsan pag magre-rehistro na ako, kaso 3 years pa eh 3 years na kasi talaga pag bagong motor na ano eh. Pero yun nga, ano na siya, allowed naman siya, basta all white concept ang sinasabi. Mahirap lang din yung matsyempohan ka talagang naka-on yung angel eye. Ayun talaga, huli talaga kung huli yun. Hoy, andito na tayo sa Subic. Okay na rin yung pacing ng biyahe. Medyo mas madami lang tao ngayon na, kasi syempre 7:25 na ng umaga, gising na ang mamamayan. So yan, pupunta sila yan. Usually kasi pag Sabado, 'di ba, palengke day, ganyan.
So kadalasan yan, pupunta sila sa mga pare-palengke nila. Kaya madaming lumalabas. Yung iba naman nagra-rides, ganyan. Etong mga nakakotse, hindi ko alam kung saan sila papunta. Pero medyo ano na rin, sumisikat-sikat na yung araw. Pagkakalam ko kasi merong bagyo ngayon eh. Next na plano ko dito sa motor, siguro side stand. Tapos sa footboard kasi hindi ko trip yung aluminum. Kasi una sa lahat, inaapakan siya eh. May kamahalan din ang aluminum footboard. So kapag naaapakan tapos may mga buhangin, bato yung sapatos or tsinelas, prone siyang magasgasan. So iisip-isipin ko pa yun kapag nagkataon na ano ba naman yan, ang mahal nitong binili ko tapos magagasgasan ng ganito, mga ganon yan. Siyempre hindi naman maiiwasan yun kasi may halaga yung binili eh. So ang plano ko is yung rubber mat or rubber matting. HRC ba siya or H2C? Ayun, pwede na yun sa akin. Lalo daily use tong motor. Pwede na sa akin yun. Kasi ganyan, no, 'di ba? Pag nakikita mo, madumi yung sapatos. Although meron siyang foam ba siya? Nakapaangat. May chance pa rin kasi talaga eh. Pero tignan. Hindi ko rin masabi ang mga desisyon ko sa motor minsan eh. Sabi ko ayaw ko pero bigla gusto na pala. Tapos rear shock, ganun ang balak ko. Kasi okay pa naman ako sa panggilid niya eh. Sapat na muna sa akin yung 15 grams tapos 1000 RPM na center spring. Pwede na yun sa ngayon. Kating ng panahon yan, papalit ng CVT ulit. So okay na sa akin yung looks muna kaysa yung sa performance kasi, or sa bilis ganyan. Hindi naman tayo nagmamabilis. Kasi kung gusto mo magmabilis, bili ka ng mabilis na motor. Ganun lang yun eh. Ito 125 lang to. Kahit nasabihin nating 4 valve siya, at the end of the day 125 pa rin siya. Mas okay na yung talagang mas mataas sa displacement kung gusto mo rin mabilis yung motor mo. Yun, street GP, impound concept pag lang kasi ganyan eh. Talagang ang laki kasi ng butas ng canister ng mga naka SGP. Di naman sa lahat pero yung karamihan nakikita ko. Syempre kasi pag naka street GP ka na, automatic 232 yan eh. Sa Aerox nakakarga ka agad yan eh. So hindi naman pwede yung maliit na tip sa canister pag ganyan eh. Kasi syempre kailangan mong mailabas yung buong power ng motor. Kaya syempre kailangan maganda rin yung exhaust mo pag ganyan eh. Ang daming sasakyan. Papunta sila ng south. Traffic. Ano to? Fog ba yan? Smog. May haze siya sa may bundukin eh. Smog siguro. Putik, usok pala. Hayop. Akala ko fog, akala ko smog. Usok pala. Ano ba yan? May nagsusunog. Naman nagsusunog dito Ganda ng effect ka ako pa eh. Ano ba yan? Diba? Pwede na rin kung kung hindi mo nakita yung usok doon sa kanan. Pwede na. Dito na tayo sa Twisties mga sir. Ayan na yung signage. Ooh. Sana lang maluwag. Naku, ang daming kasabay.
Hindi tayo makapag banking kahit konti lang. Uy, biglang liko, my goodness. Magantay ka, boss. Busi-busi na siya eh. Alam mong ano yan eh, sa bayan din talaga dapat. Pero mali din kasi nung isa, L300 ba yun? Andito to siya sa left side. Syempre slow vehicle stay at right. Ganun ng ano eh, rules sa kalsada eh. Ako, kamote mode. Ang ganda ng daan talaga dito kahit kailan. Meron din ako nadadaanan sa may bandang Bataan. So maganda rin yung daanan dun eh. Eto na naman para, may isa pa. Ayan, unahan mo na yung L300. Sige, banatan na natin to. Bali, andito na ako sa Olongapo. Ito lang madami dito sa Olongapo eh, mga jeep, mga color coding na jeep. Ayaw nila magpasingit. Bakit ka nasa left side, tay? Dapat dito ka sa kanan, di ba? Para pag may pasahero. Ito na yung paahon sa Old Cabalan. Kayang-kaya naman ng motor natin yan. So kahit nung bumiyahe tayo dati, kahit mataas yung lugar, tapos stock lang yung flyball, kayang-kaya. Pero ngayon syempre mas kaya na. Mas mataas na yung ano ng arangkada natin eh. Wala nang problema sa ganitong mga matatarik na lugar. Ang taas ng lugar na parang natatapalan yung taenga ko. Ay, ang lalim. Wala akong marinig. Wala akong marinig. Ang taas ng lugar. Yung pressure. Lunok-lunok ng laway. Eh sabi nila pag nagbago daw bigla yung pressure, tas sobrang taas, tas wala ka nang marinig, lunok lang daw ng laway. Hindi ko alam kung totoo yun. Dito na tayo sa may outpost ng pulis. Pabataan na to eh, itong area na to. Ito na yung sinasabi kong mataas na lugar, tas puro din kurbahan. Taas oh.